Abroad, masarap pakinggan pero marami kayong di nalalaman. Abroad, daming pera niyan. Ang sarap-sarap ng buhay niyan. Nasa ibang bansa eh. Hindi nila alam, kailangan mong pagtrabuhan para kumita at makuha ang perang sinasabing yan. Para po sa lahat ng katulad ko na bayani kong ituring ng iba pero alila sa paningin ng mapanghusgang mata. Arab countries, marami po ang bansang bumubuo niyan. Isa ang Saudi sa bumubuo niyan. Pag sinabing Saudi, may nagsasabing, "Uy, nakakatakot dyan." May nagsasabing, banal, strikto, sagrado ang batas sa lugar na ito. Yung nakikita mong mga bahay at establishmento dyan sa videong ito, ano ang napapansin mo, kabayan? Napansin mo ba na nagtataasan ang mga pader o bakod, hindi ba? Sa loob ng mga pamamahay na yan, baka isa sa mahal mo sa buhay ang andyan. Pwedeng mama mo, papa mo, anak mo, kapatid mo, pinsan mo o isang kamag-anak. Sa katotohanan na nagpapakahirap na nagtatrabaho para may maipadala lang sa inyo, para mapaganda o giginhawa ang buhay niyo. Kaming mga OFW, kabayan, marami din kaming mga pinagdadaanan dito na hindi nyo alam. Lalo na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa loob ng bahay. Andyan yung mga nakakaranas na nagtatrabaho sila, hindi magandang pagtrato sa kanilang mga amo. In short, pinagmamalupitan sila. Sila yung mga hindi makakain ng maayos, hindi nakakalabas mag-isa, hindi nakaka-day off kasi mas gustuhin na nila ang magpahinga. Limitado ang kanilang mga galaw, kabayan. Marami dyan ang mga kababayan natin, baka nanay mo o kapatid mo o pinsan mo ang pinagpapasahan ng mga angkan ng pamilya para lang magtrabaho sa hindi nila amo. Kabayan, marami akong nare-receive niyan na tumatawag sa akin. Kaya kung ikaw ang mahal nyo sa buhay na punta sa magandang pamilya dito sa gitna ng disyerto, magpasalamat kayo. Kaming mga trabahante dito sa ibang bansa, marami din kaming mga pasan sa buhay. Kasi karamihan ng problema dyan sa Pilipinas, pinapaalam nyo sa amin. Alam namin yan. Kahit yung katiting na problema, binabanggit nyo yan sa amin. Pero ang problema ba namin dito sa ibang bansa, sinasabi ba namin sa inyo? Hindi na. Kadalasan, sinasarili na lang namin. Oo, hindi na namin binabanggit sa inyo yung mga yan. Kasi ayaw namin na dumagdag ang problema namin dito, dyan sa inyo sa Pilipinas. Kasi alam namin na baka mag-alala kayo at ayaw namin yun na mag-alala kayo dito sa amin. Alam mo, kabayan, marami akong nakakausap dito. Mga kababayan natin na tumatawag sa akin na gustong ilabas ang kanilang bigat ng kanilang nararamdaman. Ginagawa ko lang, hinahayaan ko lang sila na sabihin o ilabas lahat ang kanilang hinanakit. Una sa pamilya, sa katrabaho, sa trabaho, o sa amo. Alam mo, kabayan, sa totoo lang, buti na lang kamo at nauso itong social media. Pero hindi nyo ba alam, dyan sa napapanood nyo, marami kayong nakikita dyan na masaya sa video. Oo. Pero ang totoo niyan, inaaliw lang nila ang kanilang mga sarili. Kaya kung ikaw may mahal ka sa buhay dito sa gitna ng disyerto, kabayan,
Huwag mo namang ibaling ang oras mo sa iba kaysa sa mahal mo sa buhay dito, ha? Kamustahin nyo naman sila kahit wala kayong kailangan, ha? Pakiusap, ha? Pakiusap. Hindi yung tuwing malapit lang ang katapusan saka kayo magpaparamdam. Iparamdam nyo naman sa kanila, ipadama nyo naman sa kanila yung mga pagmamahal dyan sa puso't isip nyo. Alam nyo ba na maraming tayong kababayan na hindi nagsasabi ng kung ano ang kanilang nararamdaman sa pamilya, lalo na sa kalusugan. Marami ang may mga sakit o nararamdaman sa katawan pero hindi nila yan pinapaalam. Kaya pakiusap, tanungin nyo sila kung may nararamdaman silang hindi maganda, may masakit ba sa kanila. Hindi lang yung itatanong nyo kung sumahod ka na ba, naipadala mo na ba, kailan darating kailan darating pa, kailan ba darating ding. Okay? Tanungin nyo, kausapin nyo sila, kamustahin nyo sila, gaya na sinasabi ko, kahit wala kayong kailangan sa kanila.